Kahapon ay January 20, 2025, ating ibinalita na sa unang araw ng ceasefire sa pagitan ng Israel at ng Hamas, matagumpay na naisagawa ang Phase 1 na kanilang napagkasunduan at ito ay ang pagpapalaya ng kanilang mga bihag. Ang Hamas ay nagpalaya ng 3 mga Hudyong mga babae, samantalang ang Israel ay nagpakawala ng 90 na mga Palestinian prisoners. Meron pa ngang mga nagsasabi, lugi raw ang Israel. Can you imagine? 3 lang, tapos ang pinakawala ng Israel, 90. At sa ceasefire deal ng Israel at ng Hamas, nagsalita ang kapatid ng Hamas. Ito ay ang mga militanting grupo na nasa Yemen na tinatawag na Houthis. Ano ang kanilang sinabi? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Naaalala niyo pa ba ang ginawa ng Houthis noong November 19, 2023? Ito yung hinijak ng Houthis ang cargo ship na nagngangalang Galaxy Leader na kung saan merong mga Pilipino na sakay rito. At ayon sa Houthi, ginawa nila ito upang suportahan ang kanilang mga kapatid na mga Gazans o yung mga Hamas na nasa Gaza. Ibig sabihin mga kaibigan, kung gaano katagal ang digmaan sa pagitan ng Israel at ng Hamas, halos ganun din ang katagal ng hidwaan o palitan ng mga bomba sa pagitan ng Israel at ng Houthis. Hindi nga consistent pero halos linggo-linggo merong naibabalita na ang Houthis ay nagpapalipad ng mga rockets sa Israel. At ayon sa pamunuan ng Houthis, ito raw ay pagsuporta sa mga Palestinian. At nito lang buwan na ito mga kaibigan, January 2025, bago nagkasundo ang Israel at Hamas ng ceasefire, nagsagawa pa ng 2 missile attack ang Houthi gamit ang ballistic missiles. Ayon sa Houthis, hihinto lang daw sila sa pag-atake sa Israel kung ang Israel ay hihinto na rin sa pag-atake sa mga Palestinian. Ngayon na nagkasundo na ang Israel at Hamas at katunayan, kahapon, successful ang kanilang ginawang palitan ng mga bihag. Nag-viral agad ang pahayag ng Houthis. Bakit? Sapagat sinabi nito na meron silang gagawin kahit na nagka-ceasefire na ang Israel at ang Hamas. Ibinalita ng The Times of Israel na sinabi ng pamunuan ng Houthis na patuloy raw silang magsasagawa ng pag-target sa mga vessels na affiliated sa Israel sa Red Sea, pero hindi na raw kasali ang ibang mga barko. In short, lilimitahan nila ang kanilang gagawing pag-atake sa mga barko na dumadaan sa Red Sea. Ibig sabihin mga kaibigan ay ganun pa rin. Meron pa ring mga pang-aatake ang mangyayari sa Red Sea, lalo na kung ang mga barko na dadaan dito ay may kinalaman sa Israel. Ayon sa mga eksperto mga kaibigan, ang ibig sabihin nito, kahit hindi mismong barko ng Israel, basta't barko na may kinalaman sa pagnenegosyo sa Israel, maaaring maging target ito ng Houthis. Ibig sabihin, kung may barko na nanggagaling sa ibang bansa at maghahatid lamang ng kanilang produkto, maaaring maka-experience ito ng panghaharas mula sa grupong ito. Nilinaw ng pamunuan ng Houthis na dahil sa nangyayaring palitan ng mga bihag sa pagitan ng Israel at Hamas, kailangan nilang limitahan ang pag-aatake sa mga barko na dadaan sa Red Sea. Nagbabala rin ang Houthis sa United States of America at United Kingdom. Ayon sa kanila, nangangako sila na ang kanilang limitadong pag-atake sa mga barko sa Red Sea ay kanilang ibabalik kung ang United States of America at United Kingdom ay patuloy na aatake sa Republic of Yemen. Pero ayon sa mga komenter, hindi naman daw pinapakialaman ng United States of America at United Kingdom ang Houthis. Kaya lang naman daw inaatake ng Estados Unidos at ng Britanya ang Houthis sapagkat ang Houthis ang nauunang umatake. Marami ng pagkakataon na umaatake ang Houthis sa mga barko ng United States of America at United Kingdom. And of course, ang United States of America at UK hindi ito mananahimik. Gumagawa ito ng paghiganti. Ayon nga sa tala ng Houthis, lampas 100 ang isinagawang pag-atake ng Houthis sa iba't ibang lugar. Kasama na ang mga pag-aari ng United States of America. Kaya sa mga nangyaring ginawang pag-atake ng United States of America at UK mismo sa lugar ng Yemen,
Ito raw ay bilang ganti lamang sa mga ginawang pag-atake ng Houthis. Ayon naman sa ibang mga komenter, wala naman daw makikialam sa kanila kung hindi sila makikialam. At dagdag pa sa mga pahayag ng Houthis mga kaibigan, nag-congratulate ito sa pagkapanalo ng Palestinian laban sa Israel. Talo raw ang Israel dito. Sa pahayag kahapon ng pamunuan ng Houthis, binweltahan pa nito ang mga Arab countries na sumusuporta sa United States of America at sa Israel. Ayon sa kanya, wala raw na pala ang Arab, United States of America at UK sa pagtulong sa Israel sapagkat natalo raw ito. Pinuri at pinasalamatan pa ni al-Houthi ang suporta ng Iran sa Gazans. Dapat daw managot ang United States of America at Israel dahil sa genocide na nangyari sa Gaza. Kaguluhan lang daw ang nais ng United States of America at Israel sa Middle East. Nais lang daw ng Iran ng kapayapaan. At pinuri din ito mga kaibigan ang puwersa ng Houthis. Ayon sa kanya, very successful daw ang kanilang mga ginagawang pag-atake sa Israel buhat ng pasimula. Sa ngayon mga kaibigan ay abalang-abala ang Israel sa paghahanda sa seguridad sa mga prisoners na kanilang papakawalan. Maliban pa riyan mga kaibigan, naghahanda rin ang Israel para sa humanitarian aid na kanilang ipapadala sa Gaza. Lalong-lalo na mga kaibigan na mga 2 milyon na mga Palestinian ang nawalan ng bahay. At ayon sa napagkasunduan ng magkabilang panig, maaari nang bumalik ang maraming Palestinian sa kanilang mga lugar. At sa ngayon mga kaibigan ay pinag-uusapan na ang pag-rebuild ng Gaza. At ngayon mga kaibigan, merong kumakalat na balita at ibinalita ito ng First Post na di umano ang mga Palestinian ay ire-relocate sa Indonesia habang nire-rebuild pa ang Gaza. Nako, ang tanong, papayag kaya ang Indonesia rito mga kaibigan? Ang plano na iyan mga kaibigan ay nagmula mismo kay President Donald Trump. Pero hindi ito alam ng Jakarta. Napaka-kontrobersyal ng isyong ito mga kaibigan. Panahon pa pala ito ni Joe Biden. At ngayon, lumulutang ito sa panahon ni President Donald Trump. And of course, mabilis itong narinig ng mga Palestinian. Hindi nila ito nagustuhan. Baka raw ito ay idea ng Israel. Baka may plano raw ang Israel na ang manirahan sa Gaza. Wala pang pahayag ang Israel tungkol sa issue na iyan. Ang issue na iyan ay isa sa mga ating aabangan sa mga susunod na araw. Kaya para maging updated ka, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. I-subscribe mo na rin ang channel na ito. Sa lahat ng ating mga kababayan na nasa Israel, sa Middle East, Amerika at saan mang sulok ng mundo, mag-ingat po kayo. Hangad po namin ang inyong kaligtasan. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.